Ang sistema ko ay ang makuha ang loob ng emperador. Ang sayo naman ay ang malugi hanggang malugi. Bunso, parang nagkapalit ang sistema nating dalawa. Naku, lagot tayo, lagot tayo. Nagkapalit nga ang sistema ninyong dalawa. Kapag naitali na ang sistema, hindi na ito mababago. Galingan ninyong dalawa. Hihi. Sistema. Ako, isang CEO na henyo sa pamumuhunan ng 100 bilyon. At gusto mo akong malugi. Paano kung tumanggi ako? Hindi ka na makababalik sa dati mong mundo. At hindi ka na muling isisilang sa mundong ito. Sige, tanggap ko na. Kung ganoon, gaano ba talaga kalaki ang ninakaw ni Ama? 800 milyong pilak. Niloloko mo ba ako? Sa panahon natin, 3 trilyon yan. Ha? Si Ama ba ay reincarnation ng Diyos ng kayamanan? Pabatid para sa mga baguhan. Pagkaraan ng 3 araw, bigla ang magsasalakay ang Royal Inspectorate. Ilalantad ang katiwalian ni Gudebay at ang nawawalang 100,000 pilak para sa Jiangsu. Ilalantad ng tuluyan ang paglustay sa pondong pantulong sa sakuna. Mauubos at mapapahamak ang buong angkan ni Gyu. Mga tagapamahala, bilisan nyo ang pagtupad sa mga misyon. Ha? Kuya, ano ang gagawin natin? Lintik na sistema, aray. Ako ang tunay na profesor ng 985 Industrial University. May 2 doctorate sa hidrolikong inhinyeriya at mekanikal na inhinyeriya. Isang lalaking sanay sa mga construction site at laboratorio. Sumpain ka, sistema. Kuya, paano kung hindi mo matapos ang misyon sa loob ng 3 araw? Ano ang parusa sa kabiguan? Ikukulong ka sa malamig na palasyo. Hahaha, Sus Mariosep. Gumigiwe, wala ka bang konsensya? Ang kuya mo ay ipapadala sa malamig na palasyo para maging eunuko. At natatawa ka pa. Hahaha. Patawad, kuya. Hindi ko talaga sinasadya. Hahaha. Ahem, kuya. Dapat isipin natin ang positibong panig. Kahit paano, nakapagbahagi na tayo ng impormasyon. Bilangin natin. Ang misyon ko ay gawin ang lahat ng paraan. Para maubos ang maliit na kaba ng tiwaling Ama. Samantalang ikaw ay dapat daigin ang lahat. At maging pinakamapagkakatiwalaang tao ng pinuno. Kapag sabay nating nakumpleto ang mga kondisyon sa pagtatapos, makababalik tayong dalawa sa makabagong panahon. Naku, napakalala naman ng simula natin. Simula pa lang, parang gumuho na ang langit. You liar. Mga pinakamamahal kong anak. Magkasama pala kayong dalawa. Naku, mga anak ko, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kasalanan nito ni Ama. Kagabi, hindi ko sinasadyang nakawala ang dila ko. Kaya nalaman niyong darating ang mga inspektor para magsiyasat ng mga talaan. Natakot kayo, ano? Huwag kayong mabahala. Ilang taon nang gumagapang at nagpapaligsahan si Ama sa burokrasya. Akala mo ba kumakain lang siya ng gulay? Iyong 100,000 pilak na tulong para sa baha sa Jiangsu. Ipinamahagi ko na agad ng buong magdamag. Walang kapintasan ang pagkakagawa ng mga talaan. Itinago ang pera sa isang lihim na sulok na kahit aso ay hindi kailanman mahahanap. Pagdating ng mga ulupong na inspektor makalipas ang ilang araw, malinis ang kamay ng pamilya natin. Malinaw na malinaw ang lahat. Kahit dalhin ni Ama ang pera sa kabaong, hindi nila mahahanap kahit katiting nito. Hindi ko hahayaang pugutan nila ang inyong magaganda at napakahalagang munting utak. Ama, itinago mo ang pera sa lugar na pati aso ay hindi mahanap. Paano ko gagastusin ang lahat ng iyan? Ama, hindi ako panatag. Sabihin mo na lang sa akin kung saan mo itinago ang pera. Iyan ang 100,000 pilak para sa ayuda sa baha sa Jiangsu. 30,000 pilak sa hukay sa silangan ng lungsod. 20,000 pilak sa loob ng tiyan ng rebulto sa wasak na templo sa hilaga ng lungsod. 50,000 pilak sa tuyong balon sa ilalim ng lugar ng pangangaso sa kanlurang labas ng lungsod. Budburan ng halamang gamot laban sa mga insekto. Huwag nang banggitin ang mga tao. Kahit aso, hindi maaamoy iyon. Hintayin nating lumipas ang eskandalo. Ano ang gusto ninyo? Bibilhin ni Ama ang lahat para sa inyo. Engan. Sabi ninyo, ang 100,000 pilak na iyon ay pawang ayuda sa kalamidad. Hindi ba? Kung hindi ayuda yon, saan manggagaling ang ganoon kalaking pondo? Kasalukuyang pondong magagamit, 100,000 pilak. Layunin ng misyon. Gastusin ang lahat sa loob ng 4 na araw. Babala. Kunin mula sa bayan. Ilaan muli para sa bayan. Kailangang magkaroon ng aktual na transaksyon. Anong nangyari? Ama. Ang mga taguan ng ayuda sa kalamidad. Ilista mo ng detalyado para sa akin. Bakit mo kailangan ng listahan? Gagastusin. Gagastusin ang ano? Ang pera. Hindi naman ako nilalagnat. Ama, hindi ako nilalagnat. Kung ganoon, ano ang nakaimpluwensya sa'yo? Mingli. Bunso, baka may kung anong maruming bagay na sumanib sa'yo. Bilis, ipatawag ang mga monghe ng Tongsuan Temple para palayasin ang masamang espiritu. Ama, hindi siya nababaliw. Sabihin mo na agad sa kanya.
Kapag hindi mo sinabi sa kanya, mauwi tayo sa pagiging alamat ng kasaysayan. Tumahimik ka, mas nakakatakot ka. Mingyu. Ang 100,000 pilak na iyon ay ipinagsapalaran ni Ama kahit kapalit ang ulo niya. Noong kasagsagan ng kaguluhan sa baha sa Jiangsu, pinilit niyang ibawas iyon mula sa pondo. Ahem. Ang pag-imbak ni Ama ng perang ito ay para rin sa inyong dalawa. Para sa dowry mo, Mingyu. Para sa kinabukasan ni Mingli. Bawat sentimo nito ay pinagpaguran at pinagpawisan ni Ama. Ama, ako. Kapag naiisip kong baka matuklasan ito, ang buong pamilya natin ay, simula nang pumanaw ang inyong ina, pinaghirapan kong palakihin kayong magkapatid. Ngayong may problema ang pamilya. Gusto rin ng anak ninyong maibsan ang bigat ni Ama. Huwag kang umiyak, Mingyu. Mahal kong anak. Hindi kayang makita ni Ama na umiiyak ka. Kapag isang patak ng luha ang tumulo sa iyo, 1 taon ang nababawas sa buhay ni Ama. Mingyu, pinaghirapan ni Ama ang lahat ng ito. Man. Yulay. Sun Wangkun. Maraming salamat, Ama. Salamat na salamat, Ama. Lene. Sandali, Hija. Nagpapanggap lang ba kayo kanina? Kuya, gumawa ka ng backup na kopya. Aba, kayong magkapatid talaga. Ama, bumalik muna kayo at magpahinga. Anak na ang bahala sa natitirang mga gawain. Ako. Ang tusong matandang soro na ito. Paano niya nakita ang determinasyon sa mga mata niya? Huwag kayong mag-alala, Ama. Hindi layunin ng anak ninyong ipabagsak ang pamilya. Gusto lang ng anak ninyong tulungan kayong makahanap ng mas ligtas na mapaglalagyan ng perang ito. Mabuting anak. Tunay ngang anak kita, goodbye. Kuya, halika. Magpupulong tayo. Ayusin muna natin ang sitwasyon. Ang 100,000 layang ng pilak ay nakakalat sa 3 lugar. Ayon sa sistema, kailangang magkaroon ng aktual na transaksyon. Hindi pwedeng basta itapon sa ilog. Hindi rin pwedeng gastusin ang pera para sa sarili natin. Kaya kailangan mo ng isang napakalaki at makatuwirang labasan ng pondo. At hindi dapat maghinala ang kahit sino. Tama ka, kuya. Kumusta na ang mga biktima ng sakuna sa Jiangsu? 3 lugar ang gumuho ang pilapil dahil sa baha sa Jiangsu. 6 na bayan ang nalubog. Naglaan ng korte ng 300,000 layang na tulong sa sakuna. Sa papel, ipinadala iyon sa Jiangsu para sa mga biktima. Pero ang totoo, ni 1 liang ay walang nakarating sa mga biktima. Ang pondong pangsakuna mula sa kabisera hanggang Jiangsu ay kinakaltasan sa bawat tarangkahan. Si Ama ang kumakamkam sa bawat antas. Hindi makakuha ng tulong ang mga biktima. Kaya napipilitan silang pumunta sa kabisera para manawagan. Sa ngayon, libo-libong tao ang nagtitipon sa labas ng lungsod. At araw-araw ay nadaragdagan pa. Gumagawa sila ng napakalaking gulo. Hindi malalaman iyon ng mahal na hari. Ano, nangingisda ba ang mahal na hari? Libo-libong biktima ng sakuna. Ang walang makain. Walang maisuot at walang masisilungan laban sa hangin at ulan. Wala silang anumang pangunahing supply para mabuhay. Samantala, hawak ko ang 100,000 liang na kailangang maubos ng walang matira sa loob ng 3 araw. Aba, lumabas na ang ekspresyong iyan, bunso. Malinaw na may taong iaatasan ng trabaho. Kuya. Ano? Ang kailangan ko ngayon ay isang manipit na pakikinabangan ng bayan, hindi ng sarili. Isang bagay na magpapakitang kumikita si Ama. Pero sa totoo lang ay lalo siyang malulubog sa pagkalugi. Napakatumpak ng paglalarawan mo. Bakit parang kapareho ng malagim na buhay ko matapos tayong mapunta rito? Iyan sabay nating galawin ang magkabilang kamay. Ako ang pupuno sa manipit. Ikaw naman ang umakyat sa higaan ng dragon. Bunso, huwag mong ipagbili si kuya. Para makabalik tayong dalawa sa totoong mundo. At matapos agad ang misyon para makauwi sa dating mundo. Kahit pa umakyat ako sa higaan ng dragon. O magtanghan ng sayaw para sa mahal na hari. Kaya ko siyang pasayawin hanggang mamulaklak ang entablado. Pero paano mo talaga balak ayusin ang mga biktimang gutom na gutom sa labas ng lungsod? Simple lang, trabaho kapalit ng tulong. Maraming paraan para tumulong sa mga biktima. Basta may tirahan sila at hindi nasisira ang kabangyaman ng bayan. Maituturing na itong tagumpay sa pagtulong. Kukuha ako ng mga biktima para magtrabaho. Babayaran ko sila at gagamitin nila ang pera para bumili ng kailangan sa pamilihan. Makakakuha sila ng sahod, makakabili ng pagkain at maliligtas ang kanilang buhay. Kung siya sa atin iyon ng mga nasa itaas. Bagamat lihim na inangkin ni Ama ang salaping pangsakuna. Nagpalit lang naman siya ng paraan ng pagtulong sa mga biktima. Itago mo itong mabuti. Mas ligtas ito. Aking mabuting anak. Banggitin lang ni Ama ng pabiro. Magdamag kang naghahanap ng mas ligtas na manipit para pagtaguan ng pilak. Yumaman na ang Angkangyu. May tagapagmana na ako. Binibini, bakit niyo pinahihirapan ang sarili niyo? Ang panganay na binibini ng tirahan ng punong ministro ay lumalabas na nakadamit ng ganito. Kapag nakita kayo ng mga tao, iisipin nilang kayo ay isang tagapagtala ng kwenta sa kung anong tindahan. Mabuhay ang tagapagtala ng kwenta. Mababa ang loob ng tagapagtala ng kwenta.
May natitira pang 100,000 leyang. Kapitan, maawa kayo at papasukin niyo ako. May sakit ang misis ko. 3 araw na siyang nilalagnat. Kapag hindi siya maipatingin sa manggagamot ngayon, hindi na siya aabot. May utos ang punong ministro. Bawal pumasok sa lungsod ang mga biktima ng sakuna. Napakaraming biktima ng sakuna. Ito ang hudyat na may magaganap na kaguluhan. Nagpanggap na mangingisda ang mahal na hari para manghuli ng mga tiwaling opisyal. Hindi ko akalain aabot siya sa ganitong punto. Binibini, anong ibig ninyong sabihin sa pangingisda? Napakatuso ng mahal na hari. Hindi ko alam kung kakayanin ng kuya ko ang misyong ito. Taozi, tingnan mo kung marami sa mga biktima ng sakuna ang malalakas na manggagawa. Ay, sige po. Binibini, marami-rami rin pong malalakas na manggagawa. Sa bandang iyon, halos puro binatang malulusog ang katawan. May ilang babae rin pong mukhang matatangkad at malalaki. Kaso, sobrang payat nila. Halatang gutom na gutom. Kailangan nating humanap ng mas malawak na lugar. At doon sila tipunin. Malayo sa kabisera. Pumunta tayo sa kanlurang labas ng lungsod. Binibini, anong klaseng daan ito? Halos maging 8 talulot na ang puwit ko sa kakayanin. Gongho. Narito po ako, binibini. Ngayon, magdala ka ng mga tauhan at ihatid ang pilak sa bangko. Ipagpalit niyo iyon sa mga sertipiko ng pilak. Pagkatapos, hintayin niyo ako sa tapat ng tanggapan ng Jiangsu. Binibini, hindi ba kayo mahuhuli ng pamahalaan? Ay. Maaari bang magpadala ka ng ilang grupo? Magpunta sila sa mas maraming bangko. At magpapalit ng paisa-isa. Opo, sige. Anong klaseng daan na naman ito? Puro pulang bato at tipak ng bato. Kaya pala kakaunti ang mga tao rito. Huminto sa may pulang bato. Ano po iyon, binibini? Hindi po kayo pwedeng gumala kung saan-saan. Paano kung may tulisan dito? Wala rin tayong dalang mga bantay. Ayos lang, titingin lang ako. Hindi naman tayo papasok sa kailaliman ng bundok. Maganda ang lupang ito. Hindi man mapagtaniman ng mga pananim. Hindi rin mapapamungahan. Binibini, ito na ba ang bundok kuyo? Ano bang mayroon sa bundok na ito at napakapangit nito? May sumubok na ritong magtanim ng suha. Pero mas mapait pa sa gamot ang bunga. Sinasabi ng lahat na malas ang bundok na ito. Kaya naging tiwangwang na lupain ito. Tiwangwang na lupain, mas maganda pa nga. Ito mismo ang hinahanap kong oportunidad. Binibini, kapag nalaman ng ama ninyo na binili ninyo ang bundok na ito, mamamatay siya sa galit. Hayaan siyang mamatay sa galit. Mas mura pa nga. Liblib ang lokasyon. Mura ang presyo ng lupa. Malawak ang lupain. Ang pinakamahalaga, puro tiwangwang na lupa ang nakapaligid. Pwede tayong magpalawak ng todo. Katabi mismo ng pangunahing daan papuntang Jiangsu. At nasa sentro ito ng mga nagsilikas. Ayos, ito na ang kukunin natin. Hindi ko akalain ang henyo sa pamumuhunan na tulad ko ay hahantong sa paghahanap ng mga proyektong siguradong malulugi. Bumalik tayo sa lungsod at asikasuhin ang kasulatan sa tanggapan. Sabi mo, bibilhin mo ang lupain sa kanluran ng lungsod. Hindi maganda ang kalidad ng lupa roon. Halos 10 taon ng tiwangwang. Wala man lang maayos na daan sa paligid. Katabi pa ng kampo ng mga nagsilikas. Siguradong lugi ka. Walang may lakas ng loob bumili. Magkano ang hinihinging presyo? Ang tiwangwang na bundok pati ang patag na lupa sa paanan nito. Humigit kumulang 80 mu. Ang presyong nakapaskil sa tanggapan ay 7,500 leyang. Sa totoo lang, hija. Pati na ang ilang punong naroon ang dahilan kung bakit ganoon ang presyo. Kung karaniwan ang usapan, kahit 3,000 leyang walang gustong sumalo. 100,000. Ay na 100,000 leyang. 5,000 leyang lang ang gagastusin sa isang transaksyon. 5% lang, hindi pwede, dagdagan natin ang pusta. 5,000 tile. Siyempre, maaari pa tayong mag-usap. Iyan napakaliit naman. Ano? Sinasabi ko, kulang ang 4,000 tile. Kapag nagpapasukat ng lupa ang tanggapan nyo, may bayad sa pagpunta, di ba? Meron na naman. Pero kasama na yon sa kailangan ng tatak ni Ginoong Prefect sa kasulatan ng lupa. 100 tile para sa paghingi ng pahintulot, tama. Ang pagsisiyasat mo kanina ay maituturing ding profesional na konsultasyon. Bayad sa konsultasyon, 50 tile. At kukunin ko rin ang maliit na sapa sa tabi ng masukal na lupang iyon. Maliit. Ang munting sapa na iyan ay likas na daluyan ng tubig. Hindi iyan pag-ari ng pribadong tao. Hindi ko binibili ang sapa. Binibili ko ang karapatang gamitin ang magkabilang pampang nito, 500 tile. At bibilhin ko na rin ang ilang munang ligaw na taniman ng tsaa sa kabilang panig. Ilang taon ng tigang at abandonado ang taniman ng tsaa. Hindi iyan lalampas sa 300 tile. 2,000 tile. Ang tinitignan ko ay ang potensyal nitong lumago sa hinaharap.
Ganyang kasirang taniman, pati kuneho ay ayaw dumumi roon. Kung walang kuneho roon, ibig sabihin maayos ang ekolohiya. May likas na potensyal. Ibuod natin. Tigang na lupa, 5,000 tile. Bayad sa pagpunta, 50 tile. Bayad sa pagsulat, 30 tile. Bayad sa kabangyaman, 20 tile. Paghingi ng pahintulot, 100 tile. Konsultasyon, 50 tile. Karapatang gamitin ang sapa, 500 tile. Taniman ng tsaa, 2,500 tile. Dagdag pa ang ilang ligaw na bundok sa paligid. Sandali, anong ligaw na bundok? Iyong mga bundok. Binili ko ang pangalan ng bundok na yon. Ako ang masusunod. Malinaw ang pagmamay-ari at walang pagtatalo. Para sa pagpapalit ng pangalan ng 7 ligaw na bundok, 1,000 tile bawat isa. Nasisiraan na ba ng bait ang dalaga ng pamilyang Zhang? Ang 3,000 tile na masukal na bundok, naging 30,000 tile ang napagkasunduan. Tama, 30,000 tile lahat-lahat. Maupo muna kayo, binibini. Tikman niyo ang tsaa. Napakaganda nito. Ani itong dragon well bago dumating ang ulan. Hindi ko kayang magpasya sa bagay na ito. Ako na po ang mag-asikaso at agad na babalik. Sige, bilisan mo at bumalik agad. Ay, naku. Makalipas ang 3 araw, isang bigla ang lihim na pagsisiyasat ng tanggapan ng pagsusuri. Ito mismo ang bitag na inihanda ng mahal na hari. Ang target ay ang perang pang-ayuda sa kalamidad mula sa kabisera patungong Jiangsu. Bawat sakim na opisyal na sumausaw sa daloy ng pera. At si kananang Ministro Gu Debay ang pinakamalaki at pinakamatabang isda sa lambat na ito. Naaprubahan na, binibini. 30,000 tile, walang bawas kahit isang barya. Ayos. Paalaala, binibini, na kumpleto ang isang transaksyon. Nagawa ng gastusin ang 30,000 tile. Natitira, 70,000 tile. Ilabas ang 30,000 tile. Natitira pa ang 70,000 tile. Ang tunay na palabas ay magsisimula pa lang. Kailangan kong magtatag ng sariling tatak. Para maubos ang pera ni Ama. Ano kaya ang magandang pangalan? Kapag may kaya, tulungan ang buong mundo. Pujitang na lang. Mataas ang sahod sa Pujitang. Tumatanggap kami ng manggagawa. Limitado ang mga pwesto. Unahan sa pila, unang makukuha. Makinig kayo, mga kababayan. Alam kong marami sa inyo ay tumakas mula Jiangsu. Marami kayong pinagdaanan at nagtiis sa gutom. Ngayon, ako ang magbibigay sa inyong lahat ng trabaho. May sahod at may rasyon ng pagkain. Anong trabaho po? Bumili ako ng isang lupain sa kanluran ng lungsod. Magtatayo ako roon ng pagawaan. Kailangan nito ng maraming manggagawa. Ang malalakas na lalaki ay tatanggap ng 5 tile na pilak bawat buwan. Ang mga babae na gagawa ng magagaan na trabaho ay tatanggap ng 3 tile bawat buwan. Ang matatanda at mga batang nasa hustong laki ay tatanggap ng 2 tile bawat buwan para sa mga gawaing bahay. Ang pinakamahalaga ay, sumali lang kayo sa pagawaan ko. Sagutin ko ang 3 pagkain nyo bawat araw. Busog sa bawat kainan. Tuwing ika-5 araw, may isang putahe ng karne. 3 kain bawat araw. Dati, 2 beses lang kaming kumakain sa bahay. At busog pa rin kami. Bukod pa rito, lahat ng isang buwang nagtrabaho ay bibigyan ng bagong damit. Ang 2 buwang nagtrabaho. Pati ang pamilya ay bibigyan ng tirahan. Libre ang pagpapagamot kapag nagkasakit. Tuwing 1 at 15 ng buwan, may pahinga. May tutuluyan at mataas na sahod. Sigurado ang sahod, sagot ang pagkain at tirahan, at mataas ang buwan ng kita. Dahil iniisip ko ang kalagayan niyong lahat ngayon. Sa unang araw ng sahuran, bawat isa ay makatatanggap ng 150 wen. Ako, Amo, mag-apply ako. Kaya kong magbuhat at maghakot. Kaya kong gawin ang trabaho ng 3 tao mag-isa. Tanggapin niyo na ako. Mag-apply rin ako. Ako rin. Marunong akong magtayo ng pader. Marunong maghabi ng sinulid ang biyanan ko. Pumila kayo para mag-apply. Isa-isa lang. Lahat ay may pagkakataon. Mawawalan ng kwalifikasyon ang sumingit sa pila. Amo, narinig kong tumatanggap kayo ng mga manggagawa. 150 wen kada araw. Ikaw ba ay biktima ng kalamidad? Hindi ako biktima ng kalamidad. Ako si Zhao Dazu ng timog na distrito ng Kabisera. Dati akong nagbubuhat ng mga sako sa pantalan. Kung ganoon, hindi ka pasok sa kondisyon ng pagkuha namin. Mga refugee lamang ang kinukuha namin. Sandali, ano ang kaya mong gawin? Kaya ko ang kahit ano. Magbuhat ng sako, maghakot ng ladrilyo, maghukay ng lupa, at magputol ng puno. Sobrang lakas ko. Ganoon ka kalakas pero walang amo na tumanggap sa'yo. Ahem, malakas lang talaga ang gana ko. Kaya kong umubos ng 8 mangkok ng kanin sa isang kainan. 8 mangkok bawat kainan. Ang lakas mong kumain. Kung malakas kang kumain, mas marami rin ang magagastos. Lalong lumulobo ang gastos sa pagkain. May isa pa tayong tinanggap. Binibini. Tandaan mo ito. Amo, ang pangalan ko ay Yan Xiaoliu. Kahit wala akong gaanong tunay na kasanayan. Malawak ang koneksyon ko. May mga kapatid ako sa loob ng 100 linang paligid. Kilala ako ng bawat ligaw na aso sa bawat eskinita. Ano ang dati mong trabaho? Nagbebenta ako ng peking antigong gamit. Hindi na madaling kumita ngayon. Pati manluloko ay nag-apply na rin. Tanggap ka. Ha? Ang marunong magbenta ng peking antigong gamit ay siguradong madiskarte. Mamaya, ilalagay kita sa kagawaran ng pagbili. Ikaw ang bibili ng mga bagay sa palengke sa pinakamataas na presyo. Amo, ikaw ang
Unang taong naniwala sa akin sa buong buhay ko. Ay, patawad, patawad, patawad. Naku, nandito na si Shibuji. Isa siyang iskolar. Talagang patawad. Ikaw, bumaba ka ba rito bilang malas mismo? Hindi ako malas. Hindi lang talaga ako sinuwerte. Taga Jiangsu talaga ako. Pumunta ako sa paggawaan ng tela bilang apprentice. Iminungkahi kong isampay sa maaliwalas na lugar ang mga tela. Hindi nakinig ang may-ari. Kaya nabulok at umalingasaw ang lahat ng tela. Pagkatapos, nagtrabaho ako sa tindahan ng bigas. Pero kinagat ng mga daga ang ilalim ng kamalig ng bigas. Nagsara ang tindahan ng bigas. Sunod, nagtrabaho ako bilang tagasilbi sa isang bahay tuluyan. Iminungkahi kong ihanda ng mas maaga ang mga putahe. Sinabihan ako ng may-ari na tamad ako. Lalong lumala ang negosyo. At tuluyan itong nagsara. At pagkatapos noon, tumigil ka nga, ilang tindahan na ba talaga ang pinabagsak mo? 5. 50. Ano, ikaw lang ang nagpabagsak ng 50 tindahan. Hindi naman lahat kasalanan ko. May ilan kasing malapit ng magsara. Hindi sila nakinig sa akin, kaya. Saan mang tindahan ka raw pumunta? Nalulugi agad. Malaki ba ang lugi? Medyo malaki. Noong nasa Buswang ako, kalahating kalsada ang nasunog. 3,000 tael ang ibinayad ko. Isa ka talagang henyo. May sariling isip at hindi natatakot sa hirap. Henyo kang kayang magpabagsak ng 50 tindahan ng mag-isa. Ako. Tinatanggap ko ang trabaho. Amo, sigurado ba kayo sa desisyong ito? Amo, malas talaga ako. Saan man ako pumunta, nalulugi ang negosyo. Talaga bang kukunin niyo ako? Kailangan kitang kunin. Sa ibang amo. Isa kang malas. Pero dito sa akin. Ikaw ang swerteng bituin. Sa pilig ng isang mabuting amo na tulad ko. Imposibleng kumita ang pujitang. Hahaha, isa itong halimaw na matakaw. Pinapakain lang natin ang isang matakaw na halimaw. Mainat, matino. Masipag at ambisyoso pero hindi marunong magtipid sa pagkain. Simula ngayong araw. Ikaw na ang punong tagapamahala ng pujitang. 10 tael na pilak ang buwan ng sahod mo. 10 tael. Punong tagapamahala sa 10 tael. Amo, gumagawa ba kayo ng kabutihan o niloloko ninyo ako? Hindi kita niloloko. Shibuji. Tandaan mo ang sasabihin ko. Sa mundong ito, walang taong walang silbi. May mga taong hindi lang nailagay sa tamang posisyon. Amo, mula ngayon sa inyo na ang buhay ko. Kuya Hari. Ang babaeng iyon mula sa pamilya Gu ay kumukuha ng mga refugee sa labas ng lungsod bilang mga manggagawa. Sa ibang paraan, binibigyan niya sila ng tirahan at kabuhayan. Ang matandang soro na si Gudebay. Sa ibabaw ay pinapagawa sa anak niya ang isang pagawaan para sa pujitang. Pero ang totoo, hinahati-hati niya ang nakaw na salapi. At ipinapakalat sa mga karaniwang tao. Malinis ang taktika. Hindi na nagkakagulo ang mga biktima ng sakuna. Nalalabhan pa ang pinaghihinalaang salapi. Aaminin ko. Kahanga-hanga si Gudebay. 20 taon na siyang tiwali sa pamahalaan pero hindi pa rin bumabagsak. Talagang may ibubuga ang matandang iyon. Pati ang anak niya, naturuan niyang maging maingat at walang bahid. Nagmamadali siyang ipamudmod ang 100,000 tael na pilak. Pagkalipas ng 2 buwan, kapag naubos na ang 100,000 tael, tingnan natin kung paano niya asikasuhin ang mga refugee. Kuya Hari, itutuloy pa ba natin ang plano at gagalawin ang pamilya Gu? Takutin muna natin sila. At tingnan kung may itinago pa silang alas. Shibuji, ipinaubaya ko sa iyo ang pagpaparehistro at paggawa ng talaan. Amo, makakaasa kayo. Hindi kailanman bibigwin ng inyong tauhan ang utos ninyo. Kung nasa makabagong panahon ito, si Shibuji sana ang pinakamahusay na assistant. Xiao Liu, may ipagagawa ako sa iyo ngayong gabi. Kakakuha pa lamang ng mga refugee ng paraan para mabuhay. Sa ganitong panahon sila pinakamadaling mapasubo sa gulo. Kailangan kong gawin mo ang 3 bagay ngayong gabi sa gitna ng mga tao. Una, makihalo ka sa grupo ng mga refugee. Makipagkapit-bisig ka sa kanila na parang magkakapatid. Ipamalita mo ang kabutihan at pagkakawanggawa ng amo. May pagkain at tirahan silang libre. Sabihin mong darating ang magagandang araw. Itanim mo ang mga salitang ito sa puso ng bawat isa. Naiintindihan mo ba? Una, alamin mo kung may mga karpintero, gumagawa ng bubong, o panday sa mga biktima ng sakuna. Ilista mo sila ng magkakahiwalay. Pangatlo, kapag may nagtanong sa'yo, sabihin mong, ako ang dalagang ang aling pamilya. Ano raw ang sasabihin mo? Baka sabihin mong ako ang dalaga ng tirahan ng punong ministro. Huwag kang mag-alala, amo. Sanay akong maglakbay kung saan-saan dahil sa bibig kong ito. Sasabihin ko ang dapat sabihin. At ang hindi dapat sabihin, tatahiin ko ang bibig ko. Amo, kayo ang unang taong gumamit sa akin at naniwala sa kakayahan ko. Handa kong ialay ang buhay ko sa inyong paglilingkod. Kailangan kong bumuo ng magandang imahe sa puso ng mga biktima ng sakuna. Para maging matibay ang pundasyon ng susunod nating proyekto sa paglustay ng pondo. Sabihin mong apelyido ko ay Gu. Anak ako ng isang negosyante. Mayaman ang aming pamilya. Basta handa kayong magtrabaho para sa pujitang. Hindi namin kayo pababayaan. Huwag na huwag mong sasabihin dalaga ako ng tirahan ng punong ministro.
Makakaasa kayo, amo. Pinakamagaling ako sa paggawa ng kwento. Gagawan ko kayo ng kwentong makapagpapaiyak pati sa langit at lupa tungkol sa pagtatayo ng negosyo. 10 araw na lugaw para sa pagtulong sa mga biktima. Bakit hindi na lang natin sila bigyan ng pangmatagalang kabuhayan? Sige, ipakita mo sa akin ang galing mo. Sabihin niyo, ang amo nating si Gyu. Napakabilib niya. 7 taong gulang pa lang, kasama na niya si ama sa paglalakbay kung saan-saan. Pagsapit ng siyam, punong-puno na ng ginto at pilak ang imbakan. Totoo ba iyan o gawa-gawa lang? Hindi naman siya mukhang ganoon katanda. Siyempre, amo, henyo talaga siya. Kung hindi, bakit niya kayang magpasweldo ng ganoon kalaki? Talagang malaki ang sahod. Kailangan nating galingan ang trabaho natin. Siyempre, dapat galingan natin. Kapag sumunod tayo sa amo. Sa unang taon, makakabili tayo ng karwahe. Sa ikalawang taon, makakapagpatayo tayo ng bahay. Sa ikatlong taon, biglang yayaman tayo. Sino ang makakakita sa atin nang hindi sumisigaw ng Panginoon, hahaha? Umuwi na tayo sa tirahan. Uy, abala ka pala. Kuya, may problema ka ba sa lig at bato? Humanda ka, hihilahin kita. Ang pag-inarte ay paraan lang ng pagpapahayag. Hindi mo ba napapansin? Ano ang ipapayo mo? Tutal, 1 araw na lang ang natitira sa'yo. Sige, sabihin mo, ano na naman? Ngayon ko lang natuklasan. Kung saan nanggaling ang antas ng pagkamuhi sa akin ng lintik na sistema ko. Lahat ng puntos ng galit ng hari sa pamilya Gyu. Sa akin pala ibinilang bilang Ilye. Ano ang ginawa ni ama ngayon? Bakit nadagdagan na naman? 280 puntos ng galit. 280 puntos ng galit. Sa totoo lang, naging maayos naman si ama ngayon. May ginawa ka bang ikinagalit ng hari? Kaya muli siyang nagalit. Baka nalaman na ng hari ang pagbili ko ng tiwangwang na bundok. Ganoon kalawak ang mga espiya ng hari. Inangkin ko ang pondong para sa pagtulong sa sakuna. Hindi niya palalampasin yon. Ang pamilya Gyu. Kuya, kailangan mo nang isagawa agad ang misyon mo. Naghihinala na ang hari na may binabalak tayo. Bilisan mong hipa ng unan niya sa gabi. Bawasan mo ang puntos ng galit ng mahal na hari. Kung hindi, tapos na tayo. Hindi naman ako si Sudaji. Hindi ako yung uri na kayang paikutin ang malupit na hari sa isang kindat lang. Paano ko naman hihipan ang unan niya? Mababa pa naman ang antas ko. Wala talaga akong pagkakataong makalapit sa hari sa palasyo ngayon. Lanan. Kuya. Hindi ba kayo nakaduty sa gabi sa Akademyang Hanlin? Wala nang oras. Tumigil ka. Tagapagtala ng Hanlin Academy, Gumingli. Ngayong gabi, ako ang nakatalagang magbantay at tumanggap ng mga utos. May isang agarang ulat na kailangang iharap sa mahal na hari. Nakapahinga na ang mahal na hari. Agarang ulat. Pumasok ka. Kahit anong gawin ko, kamatayan pa rin ang hantungan. Kaya lumaban na lang ako. Anong agarang ulat iyan? Mahal na hari, tungkol ito sa pagbaha sa Jiangsu. Malapit nang mag-expire ang misyon. Lintik. Ay. Umalis kayong lahat. Ano ba ang ginagawa mo? Mabuti pang makapag-isip ka ng magandang dahilan. Kung hindi, kalagkarin ka palabas at hagupitin hanggang mamatay. Hindi ako pwedeng paalisin. Kung hindi, patay rin ako. Mahal na hari. Nais ko sanang ipaliwanag sa inyo ang prinsipyo ng Dujiangyan. Ano na namang bagay yan? Ang sikreto sa pagkontrol ng tubig ng Dujiangyan. Kagabi, napanaginipan ko ang isang immortal. Pinaupo niya ako sa inyong luklukan ng dragon. At ipinaliwanag niya sa akin ang paraan ng pagkontrol sa baha. Sa buong lupain, may sariling paraan ng pagkontrol sa tubig. Mga waterworks, hugis bibig na hati ng ilog at fishayan. 2,000 taon nang hindi nasisira kahit may baha. Hanggang ngayon, nakapagdidilig pa rin ito ng hindi mabilang na bukirin. Ang pagbaha sa Jiangsu. Hindi sa kuna sa langit ang ugat ng problema. Nasa naipong banlik sa ilog at sa matagal nang napabayaan ng mga pilapil at dam. Hindi maayos ang disenyo ng lagusan ng baha sa itaas ng ilog. Kung ganoon, bakit nauwi sa ganitong sitwasyon? Naku, mukhang iniisip ng mahal na hari. Tinuruan ko siya na parang batang nag-aaral. Kailangan kong mailabas ang pinakadiwa nito. Ikwento ang mga nagawa ko. Ikwento ang dahilan para hangaan at sambahin niya ako. 3 dam ang bumigay. Nagsiksikan silang lahat sa iisang kurbada ng ilog. Dahil sa panlabas na bahagi ng kurbada, pinakamalakas ang puwersa ng agos. Hindi ito malulutas sa simpleng pagkukumpuni rito at roon. Kailangang baguhin mula sa pinagmulan.
Isa ka lamang tagapagtala ng Hanlin Academy. Bakit mo sinusuri ang mga tala ng tubig sa Jiangzhou? Nababagot ako, kaya nagbabasa lang para malibang. Ang totoo, interesado talaga ako sa teknolohiya ng inhinyeriya. Ang bahaging iyon ng kurbada sa Jiangzhou. Kung aayusin natin yon ayon sa prinsipyo ng Dujiangyan, maglagay ng hati ng ilog na hugis bibig sa itaas na bahagi. Ang panloob na sanga ang magdadala ng tubig para sa irigasyon. Ang panlabas na sanga ang magpapalabas ng baha at magtataboy ng banlik. Pagkatapos magtayo ng fisheye sa mismong kurbada. Para kusang matangay ang naipong banlik sa panloob na sanga. Kusang matangay. Iyan ang pinakakahangahangang bahagi ng Dujiangyan. Hindi na kailangang magpadala ng mga tao para maghukay ng banlik. Wala ring gasto sa pagpapanatili. Ang tubig na mismo ang gagawa ng trabaho. Ipagpatuloy mo. Nagpapahangin lang ako sa gilid. Mukhang dapat na akong lumapit at bumulong ng payo. Hanggang dito na lang muna ngayong araw. Mahal na hari, magpapaalam na ang inyong lingkod. Ang tapang naman ng guna ito, walang galang sa mahal na hari. Ipababalik bukas ng gabi ang apelyidong guna iyon para magbantay sa gabi. Opo. Mahal na hari. Kakaiba ang kilos niya. Papatayin ba siya? Umiikot ang agos sa kurbada ng fishayan. May kakaiba talagang alam si Gumingli. Hindi siya maaaring patayin sa ngayon. Walang mayordomong tagapamahala. Wala ring karangyaan ng isang malaking angkan. Madaling pagkakitaan ang ganitong kliyente. Binibini. Ano ang ipapagawa? Ayusin ang pinto at hamba. O papalitan ang mga bintana. Kumuha ng 1,300 manggagawa. 100 karpintero, 80 magkakarpintero ng pisa, 60 panday at 60 pintor. 10 araw ang takdang panahon ng paggawa. 4,000 pilak para sa lahat ng manggagawa. Ayos, 4,000 pilak ito. Bibigyan ko ang bawat isa ng dagdag na 50 sentimo kada araw. Dahil sa hirap ng trabaho, dapat garantisado ang takdang panahon at kalidad. Kapag tinipid ninyo ang materyales, o mababa ang kalidad, doble ang ipambabayad ninyo sa akin. Kung kailangan ninyong matiyak ang takdang panahon, baka kulang ang bilang ng manggagawa. Kailangan kong makipagtulungan sa ibang grupo ng mga panday. Pwede, pero pipirma muna kayo ng kontrata sa akin. At ang kalidad, sa inyo ko lang sisingilin. Kung sino ang makakasama nyo, hindi ko na pakikialaman. Amo. Kung ganoon, baka kailangan nating doblehin ang bilang. 6 o 700 tao. Maglaan ka ng 8,000 pilak. Tandaan mo. Garantisado dapat ang takdang panahon at kalidad. Kaninong pamilya ang dalagang ito? Ano naman kung kanino siya? Halos mapunit na sa kakangiti ang mukha ng amo. Aba, yayaman tayo ngayon. Hindi tama. Lumobo na naman ang puhunan. Ang tiwaling ama ko, balang araw ay tuluyan akong ibabaon sa utang. Taozi, pumunta ka sa kanlurang bahagi ng lungsod. Hahaha. Dumating na ang amo. Sa wakas, dumating na ang amo. Dumating na ang amo. Sino ang namuno sa paggawa nito? Ang punong tagapamahala. Hindi ko akalaing mahusay pala sa koordinasyon si Shaibuji. Amo, amo. Tingnan niyo, amo. Ano naman iyan? Matamis at malinamnam. At may halimuyak ng gamot. Para masanay ang mga tauhan sa paggawaan. Kaninang umaga ay sinaliksik ko ang buong paligid. At natuklasan ko ang mga punong-puno ng dalandan na ito sa buong kabundukan. Ang gamot na ito ay nagpapalabas ng plema at pumipigil sa ubo. Bagong formula ito. Ang gamot na ito ay nagpapalabas ng plema at pumipigil sa ubo. Pinapabuti rin ito ang daloy ng enerhiya at nagpapalakas ng pali. Matatagpuan ito sa malalalim na kabundukan sa timog. Napakabihira nito. Noong nakaraang dinastya, kabilang ito sa mga pambihirang handog. Ngunit dahil walang bumibili rito, muntik na itong tuluyang mawala. Amo, ano ang tawag sa bagay na ito? Kahel ang kulay. Isa itong napakahalagang sangkap na panggamot. Sa mundo ko, tinatawag itong ginseng mula sa timog. Matagal na itong nakaimbak. Kapag naibenta, mas mahal pa ito sa ginto. Nasaan ang ipinangako mong bayad? Sa dinastyang Dayong. Hindi pa natutuklasan o napapakinabangan ang kahel na ito. Itinuturing ito ng lahat na walang silbi. Amo, tingnan niyo. Sa buong kabundukan, 10,000 puno ang tumutubo ng ligaw. Ilang taon na kaya silang tumutubo rito? Wala pang nakakahawak sa mga ito. Amo. Sabi ni Encia Olio, kakaiba raw ang husay ninyo sa negosyo. Hindi ko akalaing ang binili ninyong tigang na bundok ay isa palang bundok ng ginto. Napakatalino talaga ninyo, amo. Susunod kami sa inyo at magsisikap. Gagawin nating tindahang may 100 taong kasaysayan ang Pugitang. Isang tindahang may 100 taong kasaysayan.
30,000 pilak ang ginastos natin para mabili ang tigang na bundok na ito. Amo, ano ang susunod nating hakbang? Kung hindi talaga kaya, patagalin na lang natin ang proyekto. Sabihin natin kailangan munang patuyuin at imbakin ang mga kahel. At patatagalin ko ito ng 8 o 10 taon. Para makumpleto ang misyon kong ubusin ang yaman. Bago tayo napadpad dito, ipamana muna natin sa mga tauhan ang negosyong ito. Sa susunod, unahin muna natin. Amo, dumating ang isang pangkat ng mga opisyal mula sa tanggapan ng pagsisiyasat. Ang bilis naman nilang mag-imbestiga. Sino ang namamahala rito? Kumpleto na ang titulo ng lupa ko. Nakatala ito sa tanggapan ng Jingzhou. Hindi ito ordinaryong opisyal ng censorate. Kaya niyang magpakilos ng ganitong kalaking puwersa. Sa buong dayong, hindi higit sa 3 ang may ganoong kapangyarihan. Mukhang malalim talaga ang bulsa ng binibini. 30,000 tael para bumili ng isang tigang na bundok. 15,000 tao, sagot ang pagkain at tirahan. 5 tael ang buwan ng sahod. Sobra-sobra pala ang yaman ng pamilya ng binibini. May nakatagong kutsilyo sa pangungusap na ito. Dumating na rin ang hindi maiiwasan. Dumating ang mahal na hari para imbestigahan kung saan napunta ang ninakaw na pilak. Labis po ang papuri ninyo, mahal na hari. Nakikilala mo ba ang prinsipe? Hindi ko siya kilala, pero tuwirang nasa ilalim ng mahal na hari ang censorate. Tanging ang mahal na hari ang makapagpapagamit sa mga tauhan ng censorate bilang mga bantay. Maaaring ang mahal na hari mismo o isang prinsipe. Araw-araw na inaasikaso ng mahal na hari ang napakaraming gawain ng imperyo. Hindi siya personal na pupunta sa ilang. Ano ang balak mong gawin sa lupang ito? Gagawa ako ng gamot. Tumutuya rito ang mapait na suha. Ginagamit sa gamot ang balat ng bunga. Nakakatunaw ito ng plema, nagpapahupa ng ubo, nagpapabuti ng daloy ng enerhiya, at nagpapalakas ng pali. Magpapadala tayo ng tulong sa mga biktima ng baha sa Jiangzhou. Hindi natin mabibigyan ng pangmatagalang kabuhayan ang mga biktima ng sakuna. Ngayon, naging mga tauhan na sila ng Pujitang. Susunod, dadalhin ko sila sa bundok para magputol ng mga puno at mamitas ng bunga. Pagkatapos, ibababad natin ang mga sangkap para gawing gamot. Makagagawa ito ng kabutihan para sa buong sambayanan ng dayong. Talagang iniisip ng binibini ang kapakanan ng buong mundo. Ang lupang ito at ang bundok na ito. Ang mahigit 1,000 taong ito. Lahat ay umaasa sa sariling pera ni Guminyu. Pinipilit niya akong aminin kung saan galing ang pilak. Sa ibabaw ng mesa ng negosasyon. Kung sino ang unang umiwas ng tingin, siya ang talo. Mahal na hari sa ilalim ng langit. Lahat ng lupain ay pag-aari ng hari. Ang lupang ito ay pag-aari ng pamahalaan. Ang bundok na ito ay bundok ng dayong. Ang mga biktima ng sakuna ay mga nasasakupan ng mahal na hari. Bawat tael na ginagastos ko ay napupunta sa lugar kung saan ito tunay na kailangan. Kapag panatag ang mga mamamayan, panatag ang buong imperyo. Magaling ang pagkakasabi mo, dahil iniisip ng binibini ang buong mundo. Babalik ako sa susunod na buwan para tingnan ang resulta ng paggawa mo ng gamot. Titignan ko kung nakabalik na ang pera sa lugar na dapat nitong puntahan. Susuriin ko ang mga talaan ng pera. May-ari, ano yon? Bumalik sa lugar na dapat nitong puntahan. Walang problema, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Buti na lang. Dumating siya para sa mahal na hari ang sumuri sa perang ginastos ko. Kailangang bumalik ang lahat sa kabangyaman. Kung hindi ko mapalago ang perang ito at maibalik ang tubo sa pamahalaan, mamamatay pa rin ang buong pamilya natin. Magsisimula na ang panahong pulong para sa pagsusuri. May magandang balita. Bumaba ang galit ng mahal na hari. Gaano kalaki ang ibinaba? 5 puntos. Ano ang sinabi mo? Mula negatibong 580, naging negatibong 575. Kuya, kulang ka ba sa dating? Tingnan mo. Buong magdamag kang nagkwento tungkol sa hidrolikong inhinyeriya sa harap ng luklukan ng dragon. Ang resulta, 5 puntos lang ang nabawas. Ano ang ipinapakita nito? Ipinapakita nitong may personal na galit sa akin ang sistema. Kapag nagdadagdag, kung magbawas, umaabot ng 2 o 300. Pero kapag nagbabawas, parang pinipiga ang toothpaste. Isang pagbahing lang ni Ama, sapat na para maglingkod ako sa silid niya ng 50 o 60 araw. Sa ganitong bilis. Para maging 0 ang galit ng mahal na hari. Kailangan mong magkwento sa luklukan ng dragon ng 115 magdamag. Halos 4 na buwan na walang tulog. Maaaring patayin ng isang iskolar pero hindi siya dapat hiyain. Lintik, ayoko na. Kamatayan lang din ang kahihinatnan. Makalipas ang 18 taon. Kuya, 3 araw na lang ang natitira. Sabi ng sistema, hindi natin matatapos ang misyon. Walang kabilang buhay. Dito lamang makakamit ang walang kupas na karangalan. Binabati kita, amo. Unang tumaas ang pagkagiliw ng mahal na hari. Na-unlock ang pagkakataong makipagpalit sa lihim na aklat 1 beses. Kumpletong proseso ng paggawa ng longchuang panlunas sa ubo. Grabe, napakasophistikado naman ng bulok na sistemang ito. 2 para guluhin ka. 1 para iligtas ako. Kung nag-atubili man ako kahit 1 segundo. Hindi ko na mapapangatwiranan ang diploma ko at pagiging diretsyo kong lalaki. Matagumpay na naipagpalit. Nakuha ang kumpletong proseso ng paggawa ng juhong panlunas sa ubo. Kumpletong proseso ng paggawa.
Espesyal na mapait na suha. Sandali, sa binili mong masukal na bundok ba talaga tumutubo iyan? Mga mamahaling halamang gamot ang lahat ng iyan. Hindi ba ang misyon mo ay ubusin ang kayamanan? Bumili ako ng tigang na bundok para malugi. Pero ang malas na iskolar na si Shibuji ay pilit na nagsaliksik at nakahanap ng talaan ng mga halamang gamot. Ngayon, inangkin na ng mahal na hari ang bundok na yon. Kapag walang mamahaling halamang gamot, hindi pwede. Aray! May bagong misyon. Inuutusan ako ng sistema na sumayaw. Kuya, marunong ka bang sumayaw? Pati sayaw sa plaza, hindi ko maihakbang ng tama. Ang pagpapamangha, mahirap ipangako. Pero ang manindak, siguradong kaya. Kuya, dagdag na 50 puntos sa pagkagiliw. Kailangang makuha natin ito. Hindi mo kailangang gumanda ang sayaw. Kailangan mo lang siyang mamangha. Halimbawa, ang sayaw na uso sa Dawin. Pinapapasayaw mo ako sa silid ng mahal na hari. Madali lang ang unang galaw, aralin mo. Ang ikalawa, talagang nakakagulat. Ang sabi lang ng sistema, mamangha. Ayos na basta mabigla ang mahal na hari. Sige na. Wasakin ang palayok habang wasak na rin naman. Kuya, siguradong sasabog sa galing ang resulta. Baka ikaw ang unang mananayaw ng dinastyang Dayong. Amo. Gumamit ang maluwang na gusali ng ginintuang nanmu para sa mga biga. Ginintuang nanmu ang gagamitin sa mga biga, hindi ba sobra naman ang luho? Hindi ba sobra naman ang luho? Pwede namang ordinaryong punong pino. At 70% pang mas mura. Shibuji. Gamitin ang ginintuang nanmu sa mga haligi, Shibuji. May alam ka ba sa personalidad ng isang tata? Mga haligi at tiket na yari sa ginintuang nanmu. May alam ka ba sa personalidad ng isang tata? May alam ka ba sa personalidad ng isang tata? Personalidad ng tata. Premium ang market positioning ng Pujitang. Pang high-end ang mga halamang gamot. Dapat premium din ang pasilidad ng pabrika. May nakita ka na bang luxury workshop na kubo lang nayari sa punong pino? Kaya ang pamantayan natin ay hindi ang pinakamaganda, kundi ang pinakamahal. Kung hindi ganito, paano ko mauubos ang 49,000 pilak sa loob ng 2 araw? Talagang malayo ang pananaw ng amo. Hindi kayang tapatan ng mga karaniwang tulad namin ang galing niya. Makakaasa ka, amo. Bibili ako ng pinakamaganda. Tandaan, ang pinakamahal. Hindi sapat ang pagbili lang ng mga materyales. Ano pa ang kailangan nating puhunan? Amo, may malaking problema. May dumating na namang mahigit 1,000 tao. Galing sila sa direksyon ng Jiangsu. Nabalitaan nilang mataas ang sahod sa Pujitang. Bahala na, mas mahalaga ang negosyo. Kuya, may dumating na naman. Mahigit 1,000 biktima ng sakuna. Kailangan natin silang pabalikin sa Jiangsu. Lubog sa baha ang 3 county ng Jiangsu. Bakit pa sila babalik? Magtatanim ng palay o mag-aalaga ng lotus. Kaya kailangan kita, isang espesyalista sa agrikultura, para manguna. Kailangan nating maghanap ng isang industriya. Pabalikin sila sa kanilang bayan para may mapagtrabahuhan. Kapag kumita na, ano pa ba ang pwedeng gawin kundi magsaka? Siksikan ang mga daluyan ng tubig sa Jiangsu. Kapag humupa ang tubig, maraming mabababaw na pampang. Masaganang tumutubo ang mga halamang tubig. Kaya nang mabusog ng mga bibi ng kusa. Mababa ang gasto sa pag-aalaga. Ang itlog, balahibo, at karne ng bebe ay pawang produktong kailangan ng mga tao. Wala pang teknolohiya para iproseso ang balahibo ng bebe sa panahong ito. Kung ipakilala ko sa kanila ang makabagong proseso ng paglilinis at pagsasala ng balahibo, at ipagawa iyon sa kanila, gagawa sila ng mga damit na balahibo. Napakagandang ideya. Huwag ninyong kalimutan na narito tayo para gumastos ng pera. Isantabi muna natin ang tungkol sa pagkita. Ang pinakamahalaga ngayon ay maibalik ang mga biktima ng sakuna sa Jiangsu. Ang mga susunod na produkto ay gawin nating bagong proyekto para patuloy na mamuhunan si Ama. Ako mismo ang pupunta sa Jiangsu para magsagawa ng pagsusuri at pumili ng lugar. Sasamahan kita. Ikaw lang ang aalis. Hindi ako panatag. Hindi mo kailangang pumasok sa palasyo ngayong gabi. Araw ko ng pahinga ngayon. Ipina-review sa akin ng mahal na hari ang talaan para sa makalawa. 10 haligi ng gintong nanmu, 5,000 pilak. 50 tansong bapor ayon sa pasadya, 3,000 pilak. 30 hurno ng pinong uling, 4,000 pilak. 20 kahong inukit at pinintahan ng ginto, 3,000 pilak. Ginamit niya ang gintong nanmu para itayo ang gusali ng pabrika ng gamot. Maaaring parehong totoo ang dalawang iyon, mahal kong kuya. Talagang itinatayo niya iyon. 2,000 biktima ng sakuna ang ginawa niyang mga trabahador. Hindi pwedeng pikin yon. Lunod ang lahat ng 5 county ng Jiangsu. Sa pinakamalalim na lugar, lampas bubong ang taas ng tubig. Hindi ba't maaga nang naglaan ang pamahalaan ng pondong pantulong at bigas para sa sakuna? Bakit hindi binubuksan ng gobernador ang mga kamalig? Kuya, nakalimutan mo na ba kung ano ang trabaho ng kurakot nating ama? Hindi man lang nakarating sa Jiangsu ang pera. Ano ang ipambibili ng bigas? Talagang malaki ang kasalanan ng pamilya Gu. Tingnan mo ang mga biktima sa buong lansangan, gutom na gutom at kumikislap ang mga mata sa paghahangad ng pagkain. Lahat iyan ay obra maestra ng ating ama. Sisiyasatin ko ang buong lugar. Kuya, taga rito ka ba? Anong klaseng trabaho ang ginagawa mo? Pumupunta ako sa bahay ng mga kliyente para mag-alok ng serbisyong panlalaki. Espesyal na serbisyo ng dakilang kaharian.
Ganoon ba kaluwag ang pamantayan sa industriyang ito? Kuya, saludo ako sa'yo. Ilang taon mo nang ginagawa ang trabahong ito? 20 taon na. Iyan na ang hanap buhay ng ama ko. Pamana pa sa pamilya ang kasanayang ito. Marami ba kayong kliyente dati? Marami, hindi bababa sa 100 bawat araw. Lahat ay nagpareserba ng maaga, pumipila, at naghihintay na puntahan ko sila. Kahit may 100 bato ang bato mo bawat araw, hindi mo kakayanin ang ganoong kalaking trabaho. Ang lakas ng katawan mo, kuya. Pero nang dumating ang baha, hindi na siguro umuubra ang negosyo. Ay, na. Wala nang tao sa buong lungsod. Kalahating buwan nang walang kliyente. Sa sobrang walang ginagawa, sumasakit na ang mga buto ko. Nauunawaan ko, may mahina at malakas na panahon din ang industriyang ito. Dati, hindi magkasya ang dami ng mga kliyente ko. Pagkatapos ko sa isang bahay, sa susunod naman ako. Mula umaga hanggang gabi ang trabaho. Tuwang-tuwa ang mga kliyente. Grabe, nakapila sila para hintayin siyang magtrabaho. At mula umaga hanggang gabi rin ang serbisyo. Napakabangis pala ng kaugalian ng mga tao sa dakilang kaharian. Kuya, ano ba ang laman ng utak mo? Puro kalokohan. Kusinero siya. Ano, minamaliit mo ba ang mga kusinero? Ako si Chen Sandao, pinakamahusay magluto ng baybe. Kilalang kilala ang pangalan ko sa lungsod ng Jiangsu. Hindi sa minamaliit kita, kuya. Nagkamali lang ako ng pagkaintindi. Sabi ko, paano ka nakakayang mag-asikaso ng 100 kliyente sa isang araw? Iha, gusto mo bang kumain? Wala nang ulam ang tindahan. Tinangay ng baha ang buong lutuan. Dalubhasa ka pala sa pagluluto ng baybe. Marami akong alam tungkol sa pag-aalaga ng mga pato. Noong bata pa ako, nag-aalaga rin ako ng mga pato at nagtitinda ng karne ng pato. 3 taong gulang pa lang ako, gumagapang at gumugulong na ako sa kulungan ng mga pato. Alam ko kung aling pato ang malakas ang buto at mabilis lumaki. Isang iling lang, alam ko na agad. Pero kalaunan, tumigil na ako sa pag-aalaga ng pato at nagbenta na lang ng karne ng pato. Dahil nalugi ako sa pag-aalaga ng pato. Nalugi ka sa pag-aalaga ng pato. Sige na, ikwento mo kung paano ka nalugi. Para raw mas sumarap ang karne ng pato. Buong araw kong pinatakbo ang kawan ng mga pato ng ilang ikot. Kaya mas magastos at mas matrabaho ang proseso kaysa sa iba. Mababa ang ani, mataas ang gastos, kaya luging-lugi. Hindi naman matikman ng mga tao ang pinagkaiba. Kaya nang magkaroon ako ng pamilya, tuluyan na akong tumigil sa pag-aalaga ng pato. Nalugi, ayos yan. Kulang ang industriyang ito sa mga taong kasing sipag at kaseryoso mong magsaliksi. Kung ganoon, ituturo ko sa iyo ang isang paraan para mabuhay. Gusto mo ba? Bibilhin ko ang tindahan mo. Kasama ka na sa halagang 500 liyang. Kahit 50 liyang, walang may gusto sa sirang tindahang ito. May tama ba sa ulo ang babaeng ito? Binibini, huwag mong pinagkakatuwaan si Manong Chen. Simula ngayong araw. Sasama ka sa akin sa pagtatrabaho. Itatalaga kita bilang tagapamahala ng sangay ng Jiangsu ng Pujitang. At pinuno ng departamento ng pag-aalaga ng mga hayop. Opo. Anong departamento? Patron, hindi kayo nagbibiro, hindi ba? Walang pera ang mga tao ngayon. Mahirap magnegosyo sa ganitong panahon. Hindi mahalaga. Gusto kong pangunahan mo ang mga taga Jiangsu sa pag-aalaga ng mga pato. Pag-aalaga ng pato, hindi ako eksperto roon. Sa loob lang ng kalahating taon, mauubos ang puhunan nyo dahil sa akin. Baka pati pagkain ng mga tao, hindi na maibili. Sino pa ang may gana pang mag-alaga ng pato? Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Ikaw ang bahala sa teknikal na paggabay at pagbili ng mga pato. Maglabas ka ng mesa at pukpukin ang kampana. Opo. Binibini, ano ang isisigaw ko? Isigaw mo lang na namimigay tayo ng pera. Namimigay ng pera, namimigay ng pera. Binibini, anong pera ang ipinamimigay ninyo? Mamimigay ba kayo ng lugaw? Mga kababayan ng Jiangsu. Ako ang patron ng Pujitang sa kabisera. Narito ako ngayon sa Jiangsu para mamigay ng pera sa lahat. Ang Pujitang ko ay magpapaunlad ng husto sa Jiangsu. Ng industriya ng pag-aalaga ng mga ibon sa bukid. Partikular na ang pag-aalaga ng mga pato. Sa sinumang gustong sumali sa Pujitang at maging tagapag-alaga. Magbibigay kami sa bawat pamilya ng maliit na pautang na 1 liyang, walang interes. Mga kababayan, walang interes ang pautang na ito. Ibig sabihin, ipapahiram muna namin ang pera para gastusin nyo. Maaari ninyo itong gamitin sa pagbili ng pagkain, tela, o pagpapaayos ng bahay. Kahit saan nyo gustong gastusin. Sarili ninyo ang 1 layang na puhunan. At hindi lang iyon. Hindi ninyo kailangang bumili ng mga baybe. Ipamimigay ito ng Pujitang ng libre sa bawat pamilya. Si Manager Chen ang mga ngasiwa sa pagtuturo ng teknikal na kaalaman. Kapag malalaki na ang mga pato, bibilhin ng Pujitang ang lahat ng pato sa pinakamataas na presyo. Gamit ang kinita sa pagbebenta ng pato, unti-unti nyong babayaran ang pautang na 1 liyang. Walang bayad ang mga baybe. 1 liyang lang ang babayaran nyo. Saan ka nakakita ng ganitong kabuting alok? Bumaba ba sa lupa ang isang banal na nilalang? Talagang nagbibigay ng pilak ang patron. Talagang bumibili siya ng mga pato. Nakasulat ito sa itim at puti. Tapat at walang panlilin lang. Pero kailangang sumunod sa mga patakaran. Ngayong araw, magbubukas kami ng 10,000 pwesto. Kung sino ang mauuna, siya ang makakakuha. Pipirma ako at lalagyan muna ito ng tatak ng kamay ko. Hayaan niyong tulungan ko kayong magpakain sa inyong mga pamilya. Talaga bang pwede ito? Patron, seryoso ba kayo? Hayaan niyong turuan ko kayong mag-alaga ng mga pato. Libreng ipamimigay ang mga baybe.
At sasagot pa ako ng tig-isang liang. Paano kung mamatay ang mga pato? Paano kung tumakas ang mga biktima dala ang pera? Siguradong lugi ang negosyong ito. Humanda ka na sa malaking pagkalugi. Gusto ko ang sipag at dedikasyon mo sa negosyo. Kaya isa lang ang hiling ko sa'yo. Ituloy mo lang ang dati mong paraan ng pag-aalaga ng pato. Noong unang panahon, lahat ay nagdududa sa akin. Pero nauunawaan ako ng munting amo na ito. Maraming mabibilis na kabayo sa 1,000 li. Pero kakaunti ang marunong kumilala sa kanila. Huwag kang mag-alala, amo. Siguradong mapapaunlad ko ang seksyon ng paghahayupan ng Pujitang. Sige, susubaybayan ko ang progreso mo. Pinakamabilis maubos ang pondo sa mga agricultural subsidy project na may layuning makatao. Kailangan lang nating makapirma pa ng 30,000 kabahayan. At magiging zero ang natitira nating pila. Kapag nag-imbestiga ang mahal na hari. Malaking kabutihan ito para sa bayan at sa mga mamamayan. Amo, mahigit 30,000 kabahayan yon. Isang nakahahawang sakit sa paghinga. May lumitaw na hindi kilalang karamdaman sa timog ng kabisera. Sa simula, mataas na lagnat, ubo, hirap sa paghinga at dugong may plema. Nakamamatay ito sa loob ng 3 araw mula nang magsimula ang sintomas. Kumakalat sa buong lungsod ang epidemya sa pamamagitan ng mga patak mula sa paghinga. Nakatambak ang mga bangkay ilang li sa labas ng lungsod. Hindi ito karaniwang sipon. Isa itong nakamamatay na uri ng trangkaso. Sa panahong ito, wala pang anumang pananggalang. Napakataas ng antas ng pagkamatay. Ang kanang ministro na si Gudebay ay nangungurakot ng malaking pondo para sa mga kagamitang gamot. Dahil dito, namamatay ang mga mamamayan ng walang laban. Aalisan ng titulo at ranggo ang buong angkan ng Gyu. At pagkatapos ng taglagas, pupugutan silang lahat. Ang ama na ito, grabe. Binibini, batang amo. Anong kalokohan? Wala, may nakita lang akong malaking daga. Kaya ano ang mitsa na magpapahamak sa pamilya natin? Una, isang epidemya ang sasabog. Ituturing itong parusa ng langit sa mga namumuno. Ikalawa, ang tiwaling ama natin ay nangurakot ng pondo para sa mga gamot. At matatamaan nito ang galit ng mahal na hari. Kahit hindi talaga tiwali ang ama natin. Hindi pa rin mapipigilan ang epidemya. Sa pamilya gulang ibabaling ng mahal na hari ang sisi. Kuya, kailangan nating maghanda agad para malabanan ang sakit at mabuhay. Paano natin ito haharapin? Limitado ang medisina noong sinaunang panahon. Sa modernong panahon, pwede ka pang uminom ng gamot sa ubo. Ano ang meron sa sinaunang panahon? Mga butil ng orange peel. Mayroon tayong mga sangkap para gumawa ng orange peel. Dagdagan pa natin ang prosesong ikaw ang nagdisenyo. Basta bago sumiklab ang epidemya. Magawa natin ang gamot sa ubo na may orange peel. At mapasok ito sa mass production. Iyan na ang mabisang gamot na kailangan natin. Kailangan nating mag-imbak agad ng mga sangkap. At kailangan din natin ng mga maskara. Kailangan natin ng telang masinsin ang habi para gawing maskara. Hindi pa sapat ang teknolohiya ng paghahabi sa panahong ito. Kuya, marunong ka bang gumawa ng makinang panghabi? Walang problema. Pag-aralan at ididisenyo ko iyan sa loob ng 2 araw. You liar. Narinig kong pumunta kayo sa Jiangsu para makipagnegosyo. Talagang kahanga-hanga kayo. Ama, sabihin mo na ng diretsyo. Mabuting anak, ang galing ng mga anak ko. Anak, yumaman na naman ang ama mo ngayon. Magkano? Puno ng butas ang mga talaan ng kagawaran ng mga gawaing bayan. Bahagya ko lang namang ginalaw ang mga yon. May lihim na namang pumasok na pera ngayon. 100,000 liang pondo para sa pagkontrol ng baha sa Jiangsu. Ama, ang pondo para sa pagkontrol ng baha sa Jiangsu. Ang galing ng ama mo, hindi ba? Buong araw kaming nagtrabaho para mapapayag ang umiikot na ang makina ng ekonomiya ng Jiangsu. Sa mismong araw na yon, inubos ng kurakot na ama ko ang lahat ng pondong para sa pagkontrol ng baha. Talagang waldas. Hindi ko maabutan ang bilis ng pagkamakamkam niya. Nadiskubre ang napakalaking bagong suhol sa pamilya ng amo. Pakiubos ito sa makatuwiran at legal na paraan sa loob ng 1 buwan. Kapag nabigo, pugutan ng ulo. Kuya. Lanan. Ikaw na ang mag-schedule ng sayawan. Habang humanga ang mahal na hari sa'yo. Bilisan mong kunin ang kontrata para sa pagkontrol ng baha sa Jiangsu. May naisip akong paraan para mailabas ang hawak ni Amana. Nakaw na pilak at magamit sa pagkontrol ng baha sa Jiangsu. Bunso, bakit ka nagmamadali? Kakauwi ko lang mula sa korte. Hindi man lang ako nakahinga. Saan ba tayo pupunta? Ama, ipapakita ko sa inyo ang isang magandang proyekto. Ang proyekto sa Bundok Ginto. Alam nyo, kapag nakakulong lang ang pera sa kamalig. Isa lang itong tambak ng malamig na metal. Hindi ito makakababa sa halaga. Hindi rin ito kikita. Pero kung papatrabahuhin nyo ang pera, iyan ang tunay na kayamanan. Kasing kahina-hinala ng tono mo noong niloko mo ako at kinuha ang 100,000 liang ko. Anak kong pinakamamahal. Huwag mong sabihin pinupuntirya mo na naman ang pilak sa bodega ni Ama. Ama naman, ano ba ang sinasabi ninyo? Mukha ba akong ganoong klaseng anak? Sa tingin ko, kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko ibibigay ang pilak. Ama, ilang taon na kayong nagsakripisyo para sa pamilya.
Mataas ang posisyon at malawak ang kapangyarihan nyo. Pero todo kayod pa rin kayo, tingnan nyo nga ang sarili nyo. Noong kabataan nyo, may uban na sa inyong sentido. Nakakasakit ng puso kayong tingnan, Ama. Ama, kumain kami ni Kuya ng pagkain nyo at nagsuot ng damit nyo. Ngayong malalaki na kami. Panahon na ring tulungan namin kayo. Magpahinga na kayo. Hayaan niyong kumita ang anak nyo para maalagaan kayo sa pagtanda. Araw-araw akong maagang gumigising at gabing-gabi nang natutulog, nakikipagmatigasan sa mahal na hari. Pag-uwi ko, kailangan ko pang gumawa ng peking mga talaan. Tapos ngayon, sinasabi ng anak ko na alagaan niya ako sa pagtanda. Paano ako hindi maaantig? Mabuting anak, hindi na sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Gawin mo ang gusto mong gawin. Sinusuportahan ka ni Ama. Bunso, ito ba ang bundok ginto na binili mo sa halagang 30,000 liang? Ang daming puno. Maganda ang pagpapaluntian dito. Ama, umupo lang kayo sa ibaba at tingnan kung paano ito napapatakbo. Kailangan niyong maramdaman ng malapitan ang oportunidad sa negosyo. Mabuti at dumating kayo, Amo. Pinaghirapan niyo, Amo. Puno ng sigla ang mga biktima ng kalamidad na ito. May liwanag ng pag-asa sa kanilang mga mata. Todo kayod sila. Hindi pa kitang tao ang ganitong sigla. Amo, dumating na kayo. Sino naman po siya? Ama ko. Ang inyong lingkod na si Shai Buji. Tagapamahala ng sangay ng bundok na ilang ng Pujitang. Pagbati sa dakilang Amo. Shai Buji, ulitin mo kay Ama ang ulat kahapon. Pakinggan din ni Ama. Sa pagtatapos ng araw na ito, may kabuang 2,303 nakarehistro. 60 munang lupa ang napantay na. 72 silungan ang naitayo. Mga ligaw na puno ng kalamansi sa bundok. Mahigit 43,000 puno lahat-lahat. Mahigit 40,000 puno. Kahit hindi ko alam kung anong klaseng bagay ang mga yan. Parang bongga pakinggan. Dakilang Amo, pakitingnan po. Ito ang balat ng kalamansi. Isa itong mamahaling halamang gamot na matagal nang nawawala, ang tangerine peel. Mahal ang bagay na ito. Nakakapagpalabas ito ng plema at nakakapigil ng ubo. 2 halaga lang, 10 tael na pila. May mahigit 40,000 puno sa bundok. Kwentahin natin batay sa halaga ng balat. Mahigit 60,000 gin bawat taon. Kapag kinonberte, 760,000 tael. Ikaw. Magkano ang sabi mo? 760,000 tael. Konserbatibong tantya pa lang yan. Kapag pinatuyo ng mahigit 3 taon, pwedeng dumoble pa ang presyo. 30,000 tael lang ang ipinambili ni UR sa bundok na ito. Hindi maaari. Ang buong bundok na ito. 30,000 tael lang, nakabili na ng bundok na may halagang halos 1,000,000 tael na halamang gamot. Anak ko, para akong umampon sa Diyos ng kayamanan bilang ninong. Ang maliit kong pananaw ay parang namumulot lang ng tansong barya. Samantalang sila naghuhukay ng minahan ng ginto. Ama, sumama po kayo sa akin. Ipakikita ko po sa inyo ang plano ng pabrika. Ito ang unang gusali ng paggawa ng gamot. Dito naman ang lugar ng pagpapatuyo. Ang bahaging iyon ang sona ng tapahan ng uling. Sandali, ang mga biga ng pabrikang ito ay yari sa mamahalingan mo. Sabi ng tagapamahala, 500 tael lang. Kahoy pa lang, mahigit 10,000 tael na. Sobra naman ito. Anak ko, ginagastos mo ang pera ko. Mabuting ama ako. Hindi pwedeng patayin ang gana ng anak. Napaka-premium ng dating nito. Ama, ang tawag dyan ay brand premium. Mga halamang gamot na kinakain mismo. Kapag mas dekalidad ang proseso at kapaligiran, mas mataas ang tingin ng mga customer sa produkto. Kaya mas handa silang maglabas ng pila. At mas malaki ang kikitain. Ay, ang anak ko, likas na negosyante talaga. May punto ka. Dapat magkaroon tayo ng sariling ano ngayon. Pagkatapos, monopolyo natin ang merkado. At itaas pa natin ang presyong pangmerkado. Ama. Ay, ano yon, anak? May problema tayo ngayon. Kulang na ang pila. Noong una, gumastos tayo ng 30,000 tael sa lupang nagkakahalaga ng 100,000. 15,000 para sa paunang sahod. 8,000 sa kagamitan. Ama, ubos na ang pera. Wala pang mahigit 100,000 tael ang puhunan sa simula. Kahit paano ko bilangin, kikita pa rin tayo. Mas mabuting huwag ka nang maglabas ng pera. 100,000 tael iyon. Hindi, bunso. Ang negosyo mo ay garantisadong tubo. Tatanungin ka ni Ama ng tapat. Gaano ka kasigurado sa negosyong ito? 100%. Ayos, tara na. Umuwi tayo. Bibigyan ka ni Ama ng pera. Narito ang 100,000 tael. Gamitin mo sa kahit anong pakulo mo. Pero, anak, ang laki ng kalat ng operasyon mo. Hindi pwedeng walang profesional na accounting office. Magpapadala si Ama ng mga tao para tulungan kang ayusin ang mga libro. Salamat, Ama. Magpadala na lang kayo ng isang buong accounting team. CJ. Sakto, kailangan ko talaga ng profesional na finance team. At hindi rin ako takot kumita ng pera. Marami akong paraan para gastusin ulit ang pila. Sino ang nakaduty sa Hanlin Academy ngayong gabi? Papasukin siya. Gumingli. Siya ang pinakamalaking baliw sa buong korte.
Sasamantalahin ko ang pagkakataon para hilingin ang kautusan na pumunta sa Jiangsu at ayusin ang pagbaha. Sabi ng kapatid ko. Kapag pinakataranta ang isang tao, saka siya pinakamadaling pumayag. Walang problema. Kung paghahambingin ang utak at mukha, mas mahalaga pa rin ang utak. Anong lihim na pakana ang inihanda mo ngayong gabi? Lingku o Zengo Canal ang susunod. Kamahalan, hindi po ako magsasalita tungkol sa lihim na pakana ngayong gabi. May isang bagay po akong nais iharap sa inyong kamahalan. Iharap mo. Oh,